Pumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day. No, so, yun po yung una. Pangalawa, nabanggit din ho kahapon, yung pong mga naganap sa korte, yung pong discussions po at testimonya ng dalawa pong witnesses. Ang sabi ho nila, in their entirety of their career, ngayon lang ho sila nakakita ng gano'n pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba. No? So, I think very relevant, no? Yung pong gano'n pong paglalahad doon po sa tanong kung paano ginamit o gagamitin at that point yung pong bultong perang yon. Kasi I think as far as we're concerned, ang itsura po nun, parang linimas yung pong pera para sa confidential funds. And as we will see in the next course of the proceedings, kung paano actually ginamit po yung pong pondo na ito. Sapagkat sa susunod pong panahon, isasalang na po yung COA. So mapag-uusapan po dito yung pong paraan kung paano po ginamit yung pong 2022 confidential funds, yung paraan paano po ginamit yung 2023 confidential funds, bakit umabot sa notice of disallowance at decision with finality yung 2022 confidential funds at bakit merong ongoing ND yung pong 2023 confidential funds. At malinaw po yung nakita natin from the COA document itself, no? Ginamit ang confidential funds for non-confidential expenses, katulad po ng leadership training at iba pa. No? So, yun po yung mayor na dahilan. Bakit ito pinapasoli sa pangalang Pangulo personal, ito pong 448 million in confidential funds. Yun po yung una. At pangalawa, siyempre nakikita din natin doon sa COA report po mismo at doon sa iba pang mga susunod pa hong mga witnesses katulad po ng NBI at ng Philippine Statistics Authority na ang mga pumirma doon po sa mga acknowledgement receipts ay parang nagmula lang sa isang grupo ng mga tao at hindi ho pinirmahan isa-isa nito pong supposedly nakatanggap nito pong confidential funds na ito. So, yun po muna. At yan po yung basically tinakbo kahapon, ngayon, at yung mga inaasahan ho natin sa mga susunod pa.